Ang pelikula ay nagbubukas sa pagpapatuloy ng Aquaman series kung saan ang ating bida ay naging isang ama, obligado siyang gampanan ang mga tungkulin bilang ama tulad ng pagpapakain sa sanggol at pagpapalit ng mga lampin, samantala ang mga tungkulin ng pagiging hari ng Atlantis ay naaayon din sa The Adventures of Hearing. Ang pag-iyak hanggang hitang gabi at pakikipaglaban sa mga halimaw na nilalang ay magkatabi na halatang ipinanganak ang sanggol na may mga mahimalang genes, kaya malinaw na dapat siyang magkaroon ng ilang majestic powers. Ganoon din ang nangyayari kapag nagsimulang makipag-usap ang sanggol sa isda sa aquarium. Sa unang taon ng paglaki ay hindi siya makapagsalita, ngunit mahimalang natutunan niya ang sining ng pakikipag-usap sa mga isda. Kasabay ng Black Manta ay nasa extreme rage para sa nakaraang pagkatalo at ginagawa ang kanyang suit upang lumaban. Siya ay hindi nawawalan ng pag-asa na ayusin ang suit na tanging pinagmumulan ng pagpatay sa Aquaman. Para dito ay nakipagkamay siya kay Dr. Shane na baliw sa paghahanap ng mga katotohanan tungkol sa Atlantis. Hindi siya kailanman sineseryoso ng mundo at talagang gusto niyang ipakita na Atlantis world ay umiiral dahil ang mga sumusunod na pananaliksik ay nagtatrabaho sa quest for Atlantis miracles. Nakahanap sila ng malaking siwang sa mga bundok na natatakpan ng yelo nang biglang lumaki ang paglabag at nahulog sila sa bakanteng cubicle sa ilalim ng sheet ng yelo. Isang napakalaking galame ang lumitaw at hinayla ang isa sa kanila sa isang butas. Ang isa ay nagligtas sa kanyang buhay at nagpakalat ng takot sa paligid ng Black Manta, at ang iba ay lumangoy sa kaibuturan ng pangyayaring ito at nalaman ang isang kahangahangang mundo. Ito ay isang misteryo na may libu-libong mga lihim doon. Ang global warming ng mundo ay umabot sa isang mas mataas na pinakamainam na antas na kung saan ay nagdudulot ng mga sakuna sa ilalim ng takip. Ang halimaw ay nasa isang lugar na sumusunod sa pangunguna. Si Black Manta ay hindi duwag na lamusong at alamin ang tungkol dito, kaya't pababa sa matarik na kailaliman ng tubig ay nakatagpo sila ng ilang galame na halimaw na pumutol sa buong koponan. Nakahanap si Black Manta ng isang nag-iilaw sirang itim na trident at ikinonekta ang mga bahagi. Pagkatapos magkadikit ang mga bahagi, isang flashback ng nakaraan ang tumama sa visions. Isang nilalang ang nagpipilit sa kanya na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama at patayin ang Aquaman dahil gusto niya ng pabor. Bilang kapalit siya ay binawi kay consciousness at Black Manta ay nakakaramdam ng bagong espiritu sa kanyang katawan. Bukod pa sa tinawag si Aquaman para sa isang pulong upang talakayin ang mga isyu sa pag-init ng mundo na sumisira sa mundo. Ang Konseho ng Tubig ay gustong salakayin ang lupa dahil sinisira nila ang kanilang tirahan, ngunit iminumungkahi ni Aquaman ang kabaligtaran. Gusto niyang makipagkompromiso sa pagitan ng dalawang lupain at sa wakas ay ilantad ang Atlantis sa panlabas na mundo. Gusto niya ng tulong sa pagkontrol sa mga isyu sa global warming dahil nakita niyang mas nakakaakit ang teknolohiya ng ibabaw ng mundo, ngunit mahigpit ang konseho. Nilalabanan ang mungkahi na tinalakay ito ni Aquaman kasama ng ama ang nagpapaliwanag sa kanyang humihikbi na puso. Sa kabaligtaran, ang itim na manta ay maaaring maghukay ng mas malalim sa hindi kapani-paniwalang mga teknolohiya sa mundo. Sa tulong ng itim na trident na iyon ay nakahanap siya ng teknolohiyang tinatawag na Oraka na tumatakbo sa mga partikular na panggatong at nakakagawa ng mga kababalaghan na kaya nilang gawin. Upang mahanap ang mundo ng Atlantis, at ang Black Manta ay lumalapit sa mundo ng Imbakan upang nakawin ang kanilang teknolohiya dahil alam niya na ang pagkawasak ng mundo ng Atlantis ay hindi posible kung wala ang Aquaman's technologies. Gayunpaman, ang seguridad protocols start beeping and they get know about the intruders. The Atlantic world is in action and the compelling fight starts between the two powers. The intruders and the Black Manta are fighting equally because he has a magic trident now. This is a war of great vitality and extreme superpowers na nakakabighani na makita ang mga kababalaghan ng lupa at dagat na magkasama. Ang asawa ng Aquaman ay lumapit kay Black Manta upang simbolo ng kanyang bagong natuklasang teknolohiya, ngunit siya ay nasa buong anyo na ngayon ay hinampis niya ito ng isang malakas na laser beam at nilalayon ang kanyang dibdib na may itim na trident, kaya't ang kanyang malubhang pinsalang si Black Manta ay nakatanggap ng
mga babala mula kay Dr. Shane na lisanin ang SeaWorld dahil ang buong koponan ng Atlantes ay kumikilos sa pakikipaglaban sa kanila ay imposible lamang para sa grupong ito ng mga fighter kaya't ang Black Manta ay naging mas malakas at hindi magagawa ni Aquaman. Kumpiskahin siya kahit na pagkatapos niyang magsumikap ay mayroon siyang ilang mahusay na nagtutulak na teknolohiya upang labanan at ang Trident ay nagdaragdag sa mga kapangyarihan na ang mundo ng Atlantes ay hindi rin nagiging madali sa kanya sinisisi niya ang kanyang sarili sa kanyang kawalang ingat tungkol sa The Throne sila. Inaakusahan siya na binabalewala ang kaharian dahil ginugugol niya ang karamihan ng kanyang oras sa lupain nitong mga nakaraang araw kaya't siya ay nawalan ng pag-asa na makita ang kanyang asawa na nagdurusa sa sakit. Inalis din ang 12 na imbakan na ginawa nitong mga nakaraang buwan upang makuha ang teknolohiya ang aparato na ginagamit niya para sa pag-atake ng sunog ay nakuha mula sa mga imbakan na ito at ito ay lubos na nakakasira para sa kapaligiran kapwa sa dagat at lupa tumataas ang temperatura at ang tubig ay nagiging acidic dahil sa teknolohiyang iyon din kung hindi nila siya pipigilan ngayon ang mga nakakapinsalang aparato ay maaaring tripan ang antas ng temperatura hanggang sa isang minimum na iminumungkahi ni Aquaman na humingi ng tulong mula sa kanyang stepbrother na si Orm na ngayon ay ang tanging pagpipilian upang iligtas ang planeta na pilitan siyang makipagkita sa kanya sa halip tungkol sa kung ano ang ginawa niya sa nakaraan para sa kaligtasan ng planeta kaya maaari nitong i-activate ang mga digmaan sa lahat ng malalaking kaharian dahil siya ay nasa isang lihim na bilangguan nakakakuha siya ng isang hindi nakikitang suit para mawala anumang oras niya. Gusto niya habang nasa disyerto siya, ay binibigyan din ng isang pugita na may parehong nawawalang mga kakayahan na gaganap bilang isang mensahero siya ay pinangalan ng Tapo sa madaling salita para sa kanyang mga kakayahan ay nakarating sila sa disyerto at nalaman na ang Orm ay pinanatili sa ilalim ng kakaunting mga mapagkukunan binigyan siya ng isang maliit na halaga ng tubig upang manatiling buhay ngunit siya ay namumuhay ng pathetically sa tuyong disyerto anuman ang kanyang relasyon sa Atlantes Aquaman ay pinapayuhan na huwag magtiwala sa kanya kaya't ang octopus ay tumungo sa kanyang trabaho at naglalabas ng usok sa yungib Aquaman ay nakahanap ng pagkakataon na talunin ang mga halimaw sa pamamagitan ng pagbaril sa kanila gamit ang mga espesyal na sandata ng Atlantes na nagawa niyang makatakas mula sa yungib ngunit ang mga halimaw ay labis na galit at higanti ang mga disyerto ay gumagawa ng mga kasuklam-suklam na maramo na mga halimaw na maaaring pumutol sa kanila ngunit ang mga kapangyarihan ng Atlantes ay huwaran na sinakyan sila at umalis. Ang Mazy Prison gayunpaman si Om ay namamatay sa uhaw at siya ay ilang milya ang layo mula sa tubig hanggang sa tamaan ng mga halimaw ang payat o sa kabutihang palad ay isang alon ang dumampi sa kanyang natuyong katawan at biniyayaan siya ng isang lumiit na kapangyarihan pabalik-bumalik siya sa anyo at nilalabanan ang mga halimaw na may mapangwasak na galaw kaya tumakas sila sa Atlantes sa pamamagitan ng octopus at nasiyahan sa patch-up Orm ng kapatid na nagmumungkahi na sineseryoso niya ang pamumuno o iiwan ang trono para sa mga karapat-dapat dito kinukutya siya ni Aquaman at pinapaginhawa ang stress ngunit o napagpasyahan niya na siya ay sisuko sa Atlantes matapos maalis ang Black Manta na tuklasan ni na Dr. Shane at Black Manta ang isang lumang refinery na may mga mapagkukunan upang i-unlock ang pinakadakilang kapangyarihan sa kasaysayan ng tao sa parehong oras na maaari nilang muling hubugin ang planeta gayunpaman. Hindi sumusuko ang Black Manta matapos maglakad ng napakalapit Aquaman at Orm maabot ang teritoryo ng Kingfish na makakatulong sa paghahanap ng Black Manta dahil siya ang isang mahusay na communicator na may mga pirata na sailors at gayunpaman ay mahirap siyang basagin kaya hindi ito madali. Para makuha ang impormasyong nagbabanta si Aquaman sa kanilang pag-iral at nagbunga ito ng pakikipaglaban sa mga gumagapang nakitakot-takot na nilalang ng Kingfish kahit na dalawang makapangyarihang pinuno ng kaharian ang nasa linya ay binyantaan pa nila ang Kingfish na nagpapatalsik sa katotohanan tungkol sa Black Manta matapos makita. Ang kanilang mga galaw Black Manta ay nasa kanyang pugon sa timog ng karagatang Pasipiko ginagawa niya ito upang ipaghiganti ang pagkamatay
kamay ng kanyang ama at maaari siyang pumunta sa anumang limitasyon upang patayin si Aquaman at ang kanyang kaharian. Dr. Shane ay sumusubok na balaan siya ngunit ayaw niyang marinig isang salita laban sa kanyang nakamamatay na plano. Aquaman at Orm ay nakarating sa lugar na sinabi ng Kingfish at ito ay hindi isang normal na mundo, ito ay isang ganap na mutated na gubat na may mga higanteng kakilakilabot na mutated na mga hayop. Ang higanteng katakot-takot na mga langgam ay nahanap sila na gumagala at tinatrato sila bilang isang banta sa kanilang land. Aquaman strikes isang kalawangin pagod, lumabas ng rebulto at gumawa ng tulay, ngunit ang pag-alis nito para sa mga langgam ay naging isang hamon kaya narating nila ang hurno ng Black Manta at pumunta sa control center. Matapos pumipintig ang mga security men na nakita nila ang ninakaw na Oraculum at si Dr. Shane Pops ay sumuko bago nila subukan isang hit at pinatalsik ang katotohanan na gusto lang niyang makita ang mga kababalaghan ng Atlantis at ipakita ito sa mundo, ngunit ginawa siya ng Black Manta na gawin ang pagkawasak. Ipinaliwanag din niya kung paano gustong gamitin ng Black Manta ang sakuna na teknolohiya upang sirain ang Atlantis. Siya ay nasa kanilang koponan ngayon dahil naniniwala sa kanya ang teknolohiya ay mabangis at sinunog nila ang mga pinuno sa isang pagsabog na galaw kaya nagsimula ang laban at ang koponan ng itim na mantes ay lahat kasama ang kanilang mga nakakatakot na kakaibang makina na umiiwas sa kanila ay ang ruta ng pagtakas dahil lamang sila hindi alam kung paano sila nabuo at kung gaano kalaki ang pinsalang magagawa nila. Gayunpaman, nagawa nilang alisin ang mga string sa pamamagitan ng pag-twist sa device at nabigo ito sa pamamagitan ng pagpintig sa pindutan ng pagsabog. Ang labanan ay nakabibighani at nagdaragdag ng higit na kagandahan dito kapag umaasa ang itim na mana. Sa may A, ang Black Trident Orm ay nakalabas sa isang stroke ngunit iniligtas ni Aquaman ang kanyang buhay o nagkamali na hinawakan ang trident at ang mga flashback ng Diablo ay sumasagi din sa kanya kaya iniligtas siya ng Aquaman mula sa paggalaw ng trident at tinulungan siyang maabot sa mahimalang ito ang pangunahing kaharian na naririto upang bayaran ang kanilang utang. Bumalik sila sa ibabaw na may nasugatan ngunit ipinaliwanag niya ang trident at ang pagbabalik tanaw nito sigurado siyang nakita na niya ang ikapitong Lost Kingdom na dating bahagi ng Atlantis. Ito ay isang sumpa sa lahat ng iba dahil ang Trident Devil, na pinangalan ng Cordex ay tunay na kapatid ni Haring Atlanpex ang namuno sa kaharian na tinatawag na Necres. Ginagawa niyang lason ang buong mundo sa Trident na iyon at hindi kailanman handang ihinto ang paggamit nito. Ang Trident ay ginawa ng black magic at sumpa para wakasan ang mundo kaya ipinakulong ni King Atlan ang kanyang hukbo at ang kanyang trident sa lugar at ngayon ay na-recover na ito ng Black Manta. Ang paghinto nito ay sa pilitan dahil binabalak niyang bumuhay muli sa isinumpang mundo. Ang Black Trident ng Cortex ay nakakapinsala sa buong planeta at Aquaman Izes upang pigilan ang Black Manta mula sa ang pag-abot sa mga Necros. Ang tanging bagay na makakapigil sa Black Manta na gisingin ang madilim na Diablo ay ang iwasan siyang kunin ang royal blood na kailangan niya ng dugo ni Aquaman na kanyang anak. Oo, para gisingin siya kaya kailangan nilang Iris Erba ang kanilang dugo. Aquaman reaches his home upang iligtas ang kanyang anak ngunit huli na ay sinunog ni Black Manta ang bahay hanggang sa abo at nasugatan ang kanyang ama, pati na rin dinala niya ang sanggol at binaliwala ang rising empathy ni Dr. Shane para sa sanggol. Desidido si Aquaman na maibalik ang kanyang sanggol sa anumang paraan. Dr. Shane nagpasya na tulungan si Aquaman at gumagawa ng isang dalas na nagpapalam sa kanila na ang barko ng itim na mantes ay patungo sa Antarctica na parehong nagmamadaling lumipat doon ang magkapatid na Aquaman. Guilty at all, he asked them to bang the child and prepare the procedures to lead to the Cordex. The kingdom Necros, Black Manta and Dr. Shane leave the kingdom after melting down a huge glacier doing all the harm. The Aquaman's army managed to block their supportive ship na napaliligiran ng maraming dolphin. Ang pamilya ng isda na ito ay nagpawalang bisa sa paggana ng barko at ang Black Mantis team ay natalo. Gayunpaman ang mga gate ng Necros ay nagbukas para sa Diablo at ang Aquaman na pumasok sila ay inatake sa pamamagitan ng libu-libong napakapangit na uod, ngunit ang pangkat ng Atlantis ay may sapat na kasanayan upang madaling makaiwas sa kanila.
Inihagis ni Aquaman's turtle ang mga radioactive beam at sinira ang mga ito ng sabay-sabay habang papalapit siya upang iligtas ang prinsipe na ginawa ng Trident Devil ang kanyang hukbo. Halimaw na ngayon ay hanggang sa kanilang linya ng mga tungkulin pagkatapos ng mga taon ay marami sila sa bilang at si Aquaman ay natigil upang labanan ang mga ito samantala ang kanyang sanggol na lalaki ay nasa mga bisig ni Black Manta o nakalimutan ang mga lumang rebelde at iniligtas ang pangkat ng Atlantis mula sa mga halimaw na itim na manta malapit ng putulin ang lalamunan ng sanggol. Ngunit inabot ni Aquaman ang oras at dodges ang kanyang sandata ang nakakatuwang labanan ay nagsimula sa pagitan nila ngunit ang kapangyarihan ng itim na trident ay mas malakas kaysa sa gintong trident ng Aquaman ang mahusay na mga galaw ng dalawa. Mabuti at masama trident ay lubhang kakilakilabot na siya ay nawawalan ng hininga at si Black Manta ay malapit ng maglaslas sa kanyang lalamunan ngunit si Orm at ang kanyang asawa ay umabot sa oras na dinala niya ang sanggol sa kanya at si Orm ay nataman sa trident ang masasamang pag-iisip ay nag-aalis ng positibo ng Orm's personality and the Dark Devil used them to possess Orm. He is completely under the control of the Black Trident. This gives the Dark Devil a chance to continue doing his work highlighting Orm's evil thoughts about standing against Aquaman kaya nasira ang sumpa kahit walang dugo dahil binigyan siya ng Orm ng pagkakataon gayunpaman alam ni Aquaman na wala sa diwa ang kanyang kapatid kaya hinawakan niya ang itim na trident at naudyukan na ilagay ito. Sa kanya gusto niyang pumunta sa madilim na mundo at labanan ang nagising Diablo alam na maaari niyang paluwagin ang laban ngunit isinakripisyo niya ang kanyang buong sarili para sa kaligtasan ng Atlantis at pinayuhan ang kanyang kapatid na alagaan ang lahat ng bagay ang pagiging positibo ng Aquaman ay napakalakas. Malakas na ang isang malakas na mapanghimagsik na galaw ng gintong trident ay pumutol sa kalupitan at maitim na kapangyarihan ng itim na trident ang madilim na Diablo ay napunit sa mga piraso gamit ang isang kamanghamanghang galaw na iyon ay nasira ang itim na salamangka kaya ang lupa ay nagsimulang mapahamak sa mga piraso na wala ang kanyang Black Manta. Buhay kahit na sinusubukan ni Aquaman na abutin siya ngunit ang mabuti ay laging nananalo at sa makatuwid ay napatunayang nakaahon sila sa pagkawasak at ang magkapatid na lalaki ay hinihikayat ang pagiging positibo ng isa't isa sa huling eksena ng pelikula na sa wakas ay nagpakita si Aquaman sa buong mundo at kinilala bilang ang hari ng lupain at dagat ang Atlantis ay sakop ng buong mundo at iniwan sila sa pagkamangha na makita ang mga kababalaghan ng kailaliman ng dagat kaya sila ay sama-sama upang labanan ang mga pandaigdigang pagbabago. Maraming salamat po sa panonood.